masyadong malakas, Kuya Reggie. Ayan, sige po, tayong lahat tayong magsitayo at tayo pong magsisimulang muli ng gawain ng Panginoon para sa second service sa araw na ito. At good morning po sa lahat ng nasa kani-kanilang mga tahanan. Ayan. At tawagin na po natin ang ating mga kapatid na kanina pa naghihintay ng ating live broadcast. At patuloy po kaming narito sa San Pablo, JCLG San Pablo po, sa lahat po ng mga nanonood. And we are broadcasting live sa biyaya po ng Panginoon. Nandito po ang ating mga kapatid na patuloy na sumusuporta. Nandito po ngayon sila sa ating vicinity. At kanina pa din naghihintay dahil alam nila nandito ang presence ng Panginoon. At patuloy po tayong mag-focus sa kabutihan ng Panginoon. Let me read this verse to you mga kapatid mula sa mga awit 100 verse 4 to 5. Ang sabi po doon, pumasok kayo sa kanyang templo ng may pagpapasalamat. Sino pong mga thankful ngayong araw na ito? Amen. Yan. Lahat tayo nagpapasalamat mula sa ating mga puso at nagpupuri. Magpasalamat kayo at magpuri sa Panginoon. Dahil mabuti ang Panginoon at ang pag-ibig niya ay walang hanggan at ang kanyang katapatan ay magpakailanman. Amen po. Patuloy tayong magpupuri ng buong kalakasan, ng buong kagalakan, pagkat ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay buhay at karapat dapat papurihan. Amen po. Sige po, patuloy tayong mag-relax sa presence ng Lord. Atin po siyang awitan sa kanyang kabutihan. Yes, Lord, para sa iyo ang lahat ng ito, O Diyos. Lahat ng titik, ang bawat tinig ay aawit sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Sambahin ka, O Jesus, sa iyong kadakilaan, sa iyong kagandahan. Sabay-sabay po tayong mawit sa Panginoon. Sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako, buhay ay iaalay ko. Pawitan natin ang Panginoon. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo, aking Diyos. O Diyos, sa kabanalan mo, malulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin, magtatapat sa iyo. Maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin.
Amen. Hallelujah, hallelujah. Napakabuti mo, Panginoon. Dakilang Diyos Ama sa langit, salamat, Panginoon, sa araw na ito. Narito ang iyong bayan, nagpupurit, nag-worship siya, Lord. Salamat, Panginoon, sa buhay, sa kalakasan ng bawat isa. Lord, nilalapit namin sa iyo ang aming buhay, ang aming sarili. Ano man nagawa namin mali, Lord, ito man ay di sinasadya. Patawarin mo kami, Lord. Hinihingi namin ito ng kapatawaran, Lord. Salamat, Panginoon, at patuloy mo kaming balutan ng iyong banal na dugo upang anumang gawa ng kaaway ay di po makapasok sa aming buhay, sa aming pamilya. Salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Pagpalain mo po ang lahat na nag-ministry, ang worship team, ang aser, ang deacons, ang mga deaconess, higit sa lahat, ang ating core leader. Salamat sa kanyang buhay. Pagpalain mo ang bawat isa, ang bawat pamilya ng JCLG family. Salamat sa kanilang buhay, Lord. Gabayan mo sila. Salamat sa hanap buhay. Salamat sa trabaho. Salamat sa pinagkakitaan. Lord, salamat na napakabuti mo sa amin, Lord. Hindi mo kami iniwan ni pinabayaan. Lord, sabi mo nga, mapalad ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoong Hesus. Salamat, Lord. Lord, salamat. At Lord, pagpalain mo rin po ang magdadala ng iyong salita, ang aming pastor. Pagpalain mo ang kanyang buhay, bigyan mo siya ng kalakasan. Pagpalain mo ang kanyang pamilya. Salamat, Panginoon, sa araw na ito. Lord, ikaw ang aming sandigan. Hindi mo kami iniwan, ni pinabayaan sa aming araw-araw na dinadaanan, Lord, na aming ginagawa. Salamat, Panginoon, na napakadakila mo. Salamat, Lord, sa iyong mataas na papuri, mataas na pagdakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Hallelujah. At patuloy nating i-declare ang kabutihan ng Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Napakabuti mo araw-araw sa aming mga buhay. Marapat lamang na pasalamatan ka, O Diyos. Napakabuti ng ating Diyos. Di siya nagbabago. Hindi siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya.
ating mga kapatid. Amen. Banal na Espiritu, hatid ay kalakasan upang lahat ng bagay ay mapagtagumpayan. Diyos na makapangyarihan, aling kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapalamot, pagsama ay laging nararanasan. Kailan ba'y hindi? Kailan ba'y hindi? Hindi. Kailan ba'y hindi? Mag-isa. Hallelujah! Hallelujah, Panginoon. Palagi ka naming kasama. Palagi ka naming kaagapay, Panginoon. Kaya Lord, maraming salamat. Lord, salamat. Wala kaming ibang gagawin kundi ang pasalamatan ka. At tunay nga, Lord, ito na yung buhay namin, yung pasalamatan ka. Hallelujah. O Jesus, ikaw lamang ang buhay ko. O Jesus, ikaw lamang ang buhay ko. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw lamang, sa'yo lamang sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala,
dapat na papuri at pagdakila tanging sa iyo lamang, Panginoong Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. For He deserves all the glory and all the honor. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. At minsan pa, isa pang uri ng pagsamba ang ating pagbibigay sa Panginoon. At magbibigay tayo ng may masayang puso dahil napakabuti talaga ng ating Diyos. Amen. Hallelujah. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. Ang nais ko'y magpasalamat sa ating Diyos. Ang nais ko'y magpuri, itaas ang ngalan ni Jesus. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Yes, Lord. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. Ang nais ko'y magpasalamat, amen, sa ating Diyos. Ang nais ko'y magpuri, itaas ang ngalan ni Jesus. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti nga, amen. Napakabuti nga, napakabuti nga ating Diyos. Hallelujah, 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 Lord Jesus, hallelujah. Purihin ka, O Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Purihin ka, Holy Spirit, na siyang laging gumagabay sa bawat buhay namin. Lord, maraming po salamat, O Diyos, tunay napakabuti mo, Panginoon, sa amin. Napakabuti mo po, Diyos, sa lahat ng tao, Panginoon. Lord, napakabuti mo, Panginoon. Narito po ang aming Panginoon, handog ng papuri sa iyo, Lord. Salamat po, Panginoon, sa buhay at lakas na pinagkakaloob niyo sa amin. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na biyaya at pagpapala na pinagkakaloob niyo sa amin. Kung kaya po kami ay nabubuhay sa buhay at lakas, Panginoon, na pinagkakaloob niyo sa amin. Narito po, Panginoon, ang handog ng bawat isa. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa na nagkaloob nito. Balik mo po ito sa amin, ang pikpik, siksik, liglig, nag-uumapaw na pagpapala sa bawat isa. Lord, maraming po salamat. Pinagpala mo na kaming lahat sa araw na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ang Panginoon. At talagang mabuti ang Panginoon. At minsan pa, dadako tayo sa isa pang gawain ng Panginoon. Pero bago ang lahat, i-announce ko muna ang gawain ng mga kabataan. Kukunin ko lang po yung aking copy. Ayan, meron pong Youth Revival Night. Ayan, JCLG Teens, Young Pro and Single sa August 8 to 9. Hindi pala August 8 and 9. To 9 yan. Simula po 6 p.m. to 5 a.m. Di bali, overnight po siya. Magkakaroon po ng praise and worship at marami pang iba. At lahat po ay invited. Lahat po ng mga kapatiran, kahit youth, teens,
Siyempre, kahit ang EMM at MOJ. At kahit wala ka pang naatinan na gawain, ikaw ay welcome na dumalo. Lalo yung nasa kanilang mga tahanan. Tandaan po natin yung data, August 8. Yung gusto magstay hanggang overnight, mas maganda. At patuloy po nating suportahan ang gawain ng Panginoon. Glory to God po. Atin na pong tinatawagan ang mga diakono para sa ating breaking of the bread na pangunguna ni Brother Nick Hanohan. Ayan, palakpak po para sa Lord, para sa buhay ng ating mga kapatid. Purihin po ang Panginoon at magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo mga kaibigan, mga kapatid, mga friends? Hallelujah! August na po at tayo po ay nasa third quarter na po ng taon. Sabi po nung isa, sumilip na naman daw po si Jose Marichan. Malapit-lapit na naman po. Hallelujah! Pwede po ba tayong pumikit sandali? Can we bow our heads? And we will pray. Father God, marami pong salamat. Sa umagang ito, Panginoon, Ikaw po ang Diyos na nakatingin sa lahat ng dako. Ikaw po ang Diyos, the only Savior, the great provider and deliverer. Kung saan, Panginoon, ang lahat ng bagay sa langit at sa lupa, maging sa ilalim ng lupa, ay luluhod sa pangalan ng Panginoong Jesus. At sa umagang ito, Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyo sapagkat ang bawat isa, O God, ay binigyan mo, Panginoon, ng pagkakataon na makibahagi sa breaking of the bread. Panginoon, sa umagang ito, narito rin po, Lord, ang mga elemento, ang tinapay at ang saro that represents your body and your blood, kung saan, Panginoon, sa pamamagitan nito ay nagkaroon kami ng kaligtasan. Sa umagang ito, O God, kalakip ng aming celebration, Lord, ay ang aming mga dalangin. At Lord, naniniwala kami sa umagang ito na hindi kami lalabas ng bahay-sambahang ito, na hindi mo tutugunin ang aming mga dalangin sapagkat sinabi mo, Panginoon, sino bang tumatawag sa iyo sa anumang kaparaanan ay hindi mo bibiguin. Sa umagang ito, Lord, hallelujah, pangunahan mo po kami. Kumilos po kayo sa aming kalagitnaan at kayo lang, Lord, ang mataas at maluwalhati. We give you all the glory and praises. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Hallelujah. Muli po nating aalalahanin ang ginawa ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo, yung pong kanyang pagkamatay. At sa umaga kilala sa Panginoon, sabi po doon ay, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. So pinapakilala po sa mga Israelites na ang kanilang Diyos ay iisa. Pagka naging dalawa yan, yung isa, fake. There is only one God. So ganito po nila nire-remind ang kanilang bayan. Verse 5, ito po yung commandment of the Lord. Sabi po, love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your strength. Pinapaalala po sa kanila to love the Lord our God by heart. Hindi po intellectual acknowledgement that there is God, but it should be by heart. You must believe. You must have faith. At dito po sa verse 6 to 9, ito po yung details of the commandment. Sabi po ganun sa verse 6, These commandments that I give you today are to be on your hearts. Inuulit-ulit po yung hearts. Kasi po, mahalaga. Verse 7, Impress them on sa ngalan mo, Ama. Kailanman hindi ka nagbabago.
itataas ang ngalan mo. Bawat labi ay magpupuri. Jesus, dakila ka. Kami yung ika'y lumuluhod sa'yo. Tinataas ang ngalan mo. Bawat lahi ay nagsasabi, Jesus, dakila ka. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Taas po natin ang tinapay. For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Kainin po natin. Taas po natin ang saro. In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes." Inumin po natin. Pasalamatan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Purihin ang Panginoon at salamat minsan pa na tayo'y nakaganap sa mga gawain ng Panginoon. Yung breaking of the bread ay napakahalagang gawain. At nakita naman natin yung explanation kanina ni Brother Nick ay talagang kinlarify niya. At magandang bagay na patuloy nating gawin, alalahanin. Kasi yung significant niyan the body and the blood of Christ that bore on the cross. Kaya every first week of the month talagang, syempre, kung nandito ka lang naman din sa San Pablo, make sure na makadalo ka ng gawain ng Panginoon. Kaya salamat sa Lord. I-claim po natin that there is healing every time that we partake the bread and the blood of Jesus, yung mga significant niyan. And patuloy po nating suportahan ang gawain ng Panginoon. Ayan, at nagpapatuloy ang gawain ng
mga kababaihan. Ayan, congratulations sa mga kababaihan na nag-enjoy ng Monday. Ang saya-saya. At higit sa lahat, masaya ang tiyan. At ang daming pagkain. Hindi mo lamang kung unong uunahin. Salamat sa Panginoon. Minsan pa na ang katagumpayan ng gawain ng Panginoon. At salamat sa mga new sets of officers kasi syempre, mas maganda yung mga may mga bagong idea. Na yung mga dating officers, nakaka-join naman. At ang congratulations dun sa champion, si Sister Minnie po. At napakaganda naman ang pagkakagawa. Ayan, purihin ng Panginoon sa kanyang buhay. At nagpapatuloy pa rin ang gawain ng Panginoon. Online Bible study ni Pastor every Tuesday. At patuloy po tayong manood. Suportahan po natin, i-share po natin ang ginagawang na pag-evangelize ni Pastor through online. At kabahagi po tayo doon sa gawain. And then kasama yon Friday. May Tuesday and Friday. And then Wednesday po, meron pong prayer meeting tayo every 6 p.m. At ang ginagamit po ay iba-ibang lingkod ng Panginoon. And then ang atin pong MOJ, pero hindi ko lang alam kung meron sila mamaya. Dahil mamayang hapon, 3 o'clock po, meron pong spiritual warfare po na gawain. At marami pong na ituturo, iba't iba rin po ang ginagamit ng Panginoon at tungkol po ito sa ibang level of faith. Kaya po iniimbitahan ng lahat na dumalo. At huwag niyong kalilimutan, August 8 to 9 ang gawain ng mga kabataan, Revival Night. At patuloy pong lumago ang gawain ng Panginoon sa ating mga kabataan. Lahat po ay invited. At minsan pa, tayo pong lahat ay tumayo. Atin na pong tawagan ang ating butihing pastor. Ayan. Palakpak po para sa buhay ng ating pastor, para sa Panginoon ng kapurihan. At patuloy na pinalalakas ang ating pastor. Biyaya ng Panginoon ng lahat. Ayan. Glory to God po. Sabihin niyo po sa inyong katabi, kapatid, sa umagang ito, gusto ko sabihin sa iyo na ikaw ay ikaw pa rin. Okay, sa kabila naman, sabihin mo, kapatid, gusto ko sabihin sa iyo na ikaw yung ka pa rin. Sa kabila naman, sabihin mo, kapatid, you are anointed, you are blessed, to be a blessing. In Jesus' name, sumagot kayo ng amen. Amen. Thank you, Jesus. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and praises to be praised. I sing praises. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Napakabuti mo, Panginoon. Hallelujah. Napakabuti mo. Aming Diyos Ama. Ang iyong nilikha't luluwatin ka.
Panginoon. Oh, napakabuti mo. Oh, aming Diyos, Ama. Ng iyong nilikha't luluwalhatian ka. Oh Diyos, napakabuti mo. Oh, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man sa buhay ko'y tapat. Noon, ngayon, kailan pa man sa buhay ko'y tapat. Laging tapat. Everybody shout hallelujah! Lahat ng umiibig sa Panginoon, sumigaw ng glory! Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Lord, marami po salamat sa umaga ito. Once again, immerse us in your presence, Lord. Yes, Anoint us with the fresh anointing of wisdom and revelation para po maintindihan namin ang kalooban mo, malalim na bagay nagmumula po sa iyo. Lord, we receive your words with gladness, joy in our hearts. And our hearts will be filled with faith because faith comes by hearing, hearing by the word of God. Salamat po sa iyo kabutihan sa bawat sa amin. You are a good God. You are a good God. Hallelujah. God is good. Lahat na naniniwala magsabi amen. Amen. Jesus is Lord. Lahat na naniniwala magsabi ng hallelujah. Amen. Palakpakan natin. Mga kaupo lang po tayo lahat. So praise God. At tuloy po tayo sa ating series of lesson. Topic po natin, walking in the Spirit. No? Pero mas malinaw kapag sinabi natin, ito sa topic nito, subtitle, 8 things you should know about walking in the Spirit. 8 mga bagay na dapat nating maintindihan, malaman, patungkol sa paglakad sa Espiritu. So this is part 4 ng ating topic na walking in the Spirit. What is walking in the Spirit? No, okay, bago mananampalataya pa, ito yung aking iniisip na mabuti. Ano yung paglakad sa Espiritu? No? Hindi ko maintindihan nung baby Christian pa ako. Pero habang lumalago ako sa Panginoon, tinuro sa akin ng Panginoon, what is walking in the Spirit? At merong 8 things, or maybe more, pero 8 lang yung ating didiscusin, 8 things that we should know about walking in the Spirit. At tinalakay natin yung a life of obedience. You know, walking in the Spirit is a life of obedience. Pag meron kang buhay na sumusunod sa Panginoon, you are a true worshiper. Ikaw yung tunay na mananamba kapag sumusunod ka sa Panginoon. Because obedience is worship. Sabihin po natin, obedience is worship. At sabihin din natin, worship is to obey God. Yan. So akala nung iba, ang worship, pagkanta lang, pagpalakpak lang, pagsayo sa Panginoon, lahat ng yon ay bagay ng worship. Pero yung pinaka gustong makita ng Diyos
sa buhay natin na may buhay na pagsamba ay yung buhay na sumusunod sa Kanya. So, walking in the Spirit is worshiping God. Walking in the Spirit is a life of obedience. And obedience is worship. And worship is to obey God. Kaya kahit ikaw ay active sa church, pero ang buhay mo, ang sinusunod mo, yung pamamaraan ng kasalanan ng sanlibutan, you are not a true worshiper of God. Kasi ang tunay na mananamba ay susunod sa Panginoon. Hindi mabubuhay sa carnality. Sabi nga ni Jesus, hinahanap ng Ama ang tunay na mananamba who will worship Him in the Spirit and in truth. Sino po nakabasa nun sa Bible? God is a Spirit, and those who worship Him will worship Him in the Spirit and in truth. Sabi sa, I think sa John chapter 4, verse 23 and 24. Hinahanap ng Ama daw ang mga tunay na mananamba na sasambahin siya sa Espiritu at katotohanan. Ano yung Espiritu? No? We are worshiping God without images. Sapagkat yan ang inutos ng Panginoon, napakalinaw. One of the 10 Commandments is, huwag kang sasamba sa mga images. Huwag kang gagawa. Yung paggawa lang, kasalanan mo eh. Yung pagsamba pa. Sapagkat dadalawin ko ng aking galit ang lahi nyo up to the 3rd or even 4th generation. Ang haba, no? Eh kapag pinag-usapan sa Bible ang generation iba-iba. Sometimes 40 years, sometimes 100 years, sometimes 1,000 years, sometimes pag sinabing generation, this generation shall not pass away. Tinutukoy niya yung Israel. Ibig sabihin, mananatili yung generation na yun. Hanggang sa pagparito niya. Ibig sabihin walang limitasyon yung panahon. Generation, yung lahi mo. No? Kaya nung sinabi ng Panginoon, huwag kayong gagawa o sasamba sa larawang inanyuan, sapagkat dadalawin ko ng aking galit ang inyong lahi up to the 3rd and 4th generation. Gaano kaya katagal yun? Naku, ang tagal noon. Your generation will be under the curse. Ang nakakalungkot, yung pinanggalingan nating church, referring to our dating church, Roman Catholic Church, tingnan niyo yung 10 Commandments nila. Tinanggal yun. Pero bilangin nyo, 10 pa rin. Minsan napadaan ako dyan, yung malaking bato commandments, nakita ko. Sabi ko, nawala yung thou shall not make any graven images. Do not have another God. Do not worship it. Do not worship it. Nawala. Sabi ko, saan napunta? Pero binilang ko, 10. Yung pala, yung pinakahuling commandment, hinati, iniakyat, itinapal doon sa number 10. 10 nga naman, pero nawala yung graven images. Sinadya ba yun? O aksidente? Aksidente nagkamali. Sinadya. No. So, ano susundin ng tao? Ano susundin natin? Pamamaraan at utos ng tao o utos ng Diyos? At sinabi ni Joshua, sa Joshua chapter 24, bago sarhan yung book of Joshua, sabi niya sa Israel, nasa sa inyo yun. Kung sasamba kayo sa mga Diyos-Diyosan, piliin nyo. Choose you this day whom you will serve. Piliin nyo. Sasambahin ba nyo? Pipiliin nyo ba sambahin ang mga Diyos-Diyosan? Nasa inyo yun. But as for me and my house, we will serve the Lord. Yun ang matindi.
At yan din ang dapat declare na. Sabihin po natin, lahat na naniniwala at gusto sambahin ng Panginoon, kasama ng kanyang lahi, itaas ang kamay. I-declare natin, sabihin natin, as for me and my house, we will serve the Lord Jesus Christ. Yan, palakpakan natin ang Panginoon. Kaya ang tunay naman ng will worship God in the Spirit and in truth. Ano yung in the Spirit? We must walk in the Spirit. At ito na nga yung tinatalakay natin. In the Spirit, we will worship God without any graveyard images, just in the Spirit. Yan naman sabi ng Panginoon, ingatan nyo, huwag kayo gagawa ng malaraw sapagkat wala kayo nakita sa akin na ako'y nagpakahayag. Worship in the Spirit is worshiping God without idol. And worship in the Spirit is walking in the Spirit. And to walk in the Spirit is to walk with God. So, ang pagsamba sa Diyos sa Espiritu ay paglakad sa Espiritu. At ang paglakad sa Espiritu ay paglakad na kasama ang Panginoon. At kung lumalakad ka kasama ang Panginoon, you must obey Him. Doon din ang bagsak niyan sa a life of obedience. Kaya yung unang tinalakay natin, walking in the Spirit is a life of obedience. Okay? So next is, number 2, tinalakay po natin, that walking in the Spirit is a Spirit-controlled life. It is a Spirit-controlled life. Pag ikay lumalakad sa Espiritu, kontrolado ng Diyos ang buhay mo. Tinalakay ko na po yan, hindi ko na masyado i-expound. Ang Diyos hindi mangongontrol. Ibig sabihin, binigyan niya ang tao ng free will, freedom to choose. Kung saan niya gusto pumunta, kung anong gusto niyang piliin, kung anong gusto niyang salitain. Privilege po natin yun. Binigyan tayo ng Diyos ng free will. Kung tawagin ang tao ay free moral agent. Wala niyan ang mga angels. Kaya ang mga angels, isang beses lang na sumuway sa Panginoon, they will be doomed forever. Nangyari yan kay Satanas at sa 1/3 ng mga angels sa langit na nagrebelde sa Diyos. Isa lang kasalanan nila. Tinalikuran nila ang Diyos. They rebelled against God. Hindi na sila makabalik. Yung 200 watchers, 200 angels na inassign ng Panginoon sa mundo para bantayan ang mundo, bantayan ang mga tao. Anong ginawa? They chose their own way. At ang ginawa nila, nagkaisa yung 200 na asawahin, makiapit sa mga anak na babae ng tao. At ang na-produce nilang offsprings were sila yung mga naging disembodied spirit, pero hanggang ngayon, nandito pa rin, hindi pa mahusgahan ng Diyos, huhusgahan sila ng Diyos kasama ng paghusga sa lahat ng tao na makasalanan. Kailan yon? Pagdating ng Great White Throne Judgment, sa katapos-tapusan. Haharap lahat ng mga makasalanan, kasama yung mga anghel na nagrebelde sa Diyos, kasama rin Satanas. At ang mga disembodied spirit, kung tawagin mga demons, haharap sa Diyos. At huling ipakikita at huling sasalitain sa kanilang Diyos, hindi ko alam. Then they will be thrown into the lake of fire. Yun ang ending ng kanilang buhay. They will be tortured doon sa lake of fire forever and ever and ever and ever. Walang katapusang torture. At may kapangyarihan ng Diyos na kalimutan sila. Kalilimutan sila. Alam niyo kung sino makakasama sa lake of fire? Those people who did not walk in the Spirit. Kung di pinili nila na mabuhay sila, kahit sila'y Kristiyano, pinili nila mabuhay sila,
sa paggawa pa rin ng kasalanan. Nabuhay sila ayon sa nasa ng kanilang pita ng laman, gumagawa pa rin ng kasalanan na sa libutan, madadamay sila doon. Kaya nga, lagi ko pa ulit-ulit na sinasabi, yung OSAS doctrine is not from God. Sorry mga kapatid na Baptist. Once saved, always saved is not from God. Hindi yan doctrine from God. Iwas kayo dyan. Ipapahamak kayo niyan. Kung tawagin yan galing din yan sa Calvinism eh. Kung tawagin sa Calvinism, perseverance of the saints. Na ang ibig sabihin, perseverance of the saints, yun na nga rin yung once saved, always saved, OSAS. Kapag ikaw ay na-born again, anak ka na ng Diyos, tinatakan ka ng Holy Spirit, ikaw ay pag-aari ng Diyos at walang makapag-aalis sa iyong kaligtasan, you are still saved. At pagka tumukoy ka na yung mga backsliders, yung mga nabubuhay pa sa kasalanan lantaran, saved pa rin ba sila? Na-born again yun, nag-i-active sa kalambuhay, nag-i-active din sa church, dahil tumaligo sa Panginoon. Ang sasagot nila, hindi sila totoong na-born again. Ayan. Ang mga totoong na-born again, hindi nagagawa ng kasalanan. Tama naman. No? Pero sa isang banda, hindi mo masasabi yung tumalikod sa Diyos, hindi naging Kristiyano yun, hindi na born again. Na born again din yun. Patutunayan ko ngayon sa Bible, sa verse sa Bible eh. May mga na born again, tumalikod sa Panginoon. Kaya nagwa-warning nga si Paul eh. Kaya konsentidor na doctrine yan. Perseverance of the saint, meaning, gagawa ang Diyos ng paraang biyaya na anuman mangyari, ligtas ka pa rin. But the problem is, man is a free moral agent. Purpose namin, inspired by the Holy Spirit. Pero ginagawa nating reference, history yan eh. Diyan natin malaman kung ano yung nangyari unang panahon. Kaya ang ginagawa sa mga digmaan, pag na-invade ng isang bansa, ang ibang bansa, ang another country, ang una nilang ginagawa, sinusunog nila lahat ng mga books, informasyon, books na magbibigay ng informasyon sa future generation kung ano yung lahi nila. Binubura nila yan. Ganyan ang ginawa ng Roman Empire sa mga na-invade nilang bansa. Kaya nga nung panahon na yun, sinusunog pati Bible eh. Ganyan ang ginawa ng mga Kastila. Of love. Kapag lumalakad ka sa Espiritu, lalakad ka sa pag-ibig ng Diyos. God kind of love. Yung pag-ibig ni Kristo ay pinakamataas na uri ng pag-ibig. Kung tawagin niya na ay agape love. Agape love. Marami kasing klaseng love. Naku, ni-research ko, napakarami pala. Akala ko, 4 lang. Agape love. Phileo love. Eros love. Storge love. Ano yung storge? No? Pagmamahal sa brotherly love. No? Ano yung eros? Sexual love. Lust. It's not love. It is a lust. No? Eros love. At yun namang phileo love is ordinary human kind of love. At ang ordinary human kind of love, namimili yan ng mamahalin niya. Nagbabago yan. Namimili. Iniibig niya yung gusto niyang ibigin. Umiibig yan, pero pag nagsawa yan, pwede magbago yung pag-ibig. That is the human kind of love. Ordinary love. Phileo. Ang pinakamataas yung agape love. Yung pag-ibig na kagaya ng pag-ibig ng Diyos
na siya ay bumaba sa lupa to die for our sake, to pay the price of our sins by His precious blood. Yun ang agape love. Sabi nga ni Jesus, wala nang tataas pa sa ganitong klaseng pag-ibig. Naibigay ng isang tao ang kanyang buhay para sa ibang tao, para sa kanyang kaibigan o para sa kanino man. Yun ang pinakamataas na uri ng pag-ibig. Hindi selfish, hindi self-centered, hindi yung laging bida ang sarili, and always forgiving. At ang laging motto niyan, forgive and forget. Kagaya ng ginawa sa atin ng Diyos. Kaaway tayo ng Diyos sabi sa Ephesians chapter 2, verse 2. We are children of wrath. Bago natin nakilala ang Panginoong Jesus. We are children of the devil. Imagine. Sinabi sa Bible, may children of the devil, may children of God din. Lahat ng wala kay Christ, children of the devil. Tayo ay children of the devil no hindi pa tayo naboborn again. And sabi sa Ephesians chapter 2 verse 2, we are children of wrath, anak ng kagalitan, kapuotan ng Diyos. Pero binati tayo ng Diyos. Tinanggap at pinatawad tayo ng Diyos dahil may nagbayad na ng ating kasalanan. At nung binayaran yan ng dugo ng Panginoong Hesus, kinalimutan ng Diyos lahat na nagawa nating kasalanan. At ginawa niya tayong mga bagong nilalang. Yan ay bunga ng pag-ibig ng Diyos sa atin. At yung agape love, the highest kind of love, ang ating itinuturo sa church, itinuturo at isinesermon ko lagi kapag meron akong ikinakasal. Pag-ibig na hindi nagbabago. Ang detalye nga nandun sa 1 Corinthians chapter 13. At sinabi rin verse 8, love never fails. If you want victory in every battles of life, hindi kayo matalo. Lagi may tagumpay sa pagsubok, sa problema, laban kay Satanas, laban sa sanlibutan, laban sa sarili. Ang sagot dyan, 1 Corinthians chapter 13 verse 8, love never fails. Because when you walk in the God kind of love, meaning when you live in the love of God, pinamuhay mong pag-ibig ng Diyos, you can never be defeated. You will never be defeated sa anumang labanan, sa spiritual warfare. The devil cannot defeat you. Lagi kang rise up as more than a conqueror because you are walking in the love of God. And love never fails. Ang pag-ibig ng Diyos hindi nagbabago, hindi sumasablay, hindi lumilipas, hindi nabibigo, hindi natatalo. Amen po ba? Kaya ang Kristiyano, pag lumakad sa pag-ibig, may assurance siya ng victory. Makikita nyo, kahit gano'ng kabigat ang problema, pag ginamitan nyo ng pag-ibig ng Panginoon, you will rise up and you will declare one of these days that you are more than a conqueror. Kasi nabuhay ka nakagaya ni Kristo. And this is walking in the Spirit. To walk in the God kind of love. And next, tinalakay natin, walking in the Spirit, eto na pala, sa number 4, living a holy life. Walking in the Spirit is living a holy life. Naku, ang daming talata. No? At hindi ko na gusto expound pa, kukulangin tayo sa oras. Babasahin ko yung mga scriptures to prove to you na it is God's will for us to live a holy life. Kaya hindi sapat yung hindi sapat yung sinasabi mo na once you're saved, you're always saved. Hindi sapat yan. Kailangan magbunga ka. You must bear fruit. Kaya sabi ng Panginoong Jesus sa John chapter 15,
Siya yung puno ng ubas. Yung connection natin, relationship natin sa Kanya, binigyan niya ng maganda ilustrasyon. Siya yung vine tree, tayo yung mga sanga. At sinabi ni Jesus, John chapter 15, ang mga sanga na hindi nagbubunga, pinuputol, at ito'y natutuyo. Ang sanga hindi nagbubunga, ito'y natutuyo, pinuputol, at itinatapon sa apoy. Ang palusot nila dyan, yung apoy, fire of tests and trials. Aba, hindi, napakalayo. Read the context. The context of the scriptures will teach you how to interpret the Bible. Hindi yan fire of tests and trials. Iba yung sinasabi ni James na mga tunay na mananampalataya dadaan sa apoy yung pagsubok, kagaya ng ginto, idinadarang sa apoy. At pag naidarang sa apoy, masusunog lahat ng hindi gold. Dayami, wood, buhangin. Kung ano pa nakakabit, nakatas doon sa gold, masusunog yon. At ang matitira, yung kapuruhan ng ginto. At yun daw, paglakad natin sa mga pagsubok, tests and trials, ay nagbibigay, huhubog sa atin, at dadalhin tayo sa maturity. Spiritual maturity. Kaya don't complain. Don't murmur before God kapag tayo ay nasa tests and trials. Kasi sinasadya ng Diyos na idarang tayo sa apoy ng pagsubok. Whether you know it or not, kasi it will bring us to maturity. Spiritual maturity. It will bring us to spiritual growth. Kasi pag nalusutan mo yung mga tests and trials na yan, may promotion ka sa Panginoon. Bukod sa spiritual growth, God will bless you. Abundantly, exceedingly, more than you can imagine. Kasi lumusot ka through the fire of tests and trials. Malinaw naman yung sinabi ni Apostle James, it is the fire of tests and trials to test our faith. Sa isang banda, yung faith pistis sa Greek, it means faithfulness, to test our faithfulness. See? Kung patuloy tayong naglilingkod sa Panginoon. Kasi nung panahon ni Jesus, marami na lumayo kay Jesus eh. Natisod lang sa kanyang sinabi. Ginawa lang ni Jesus na matalinghaga yung kanyang salita. As sino mang kumain sa laman at uminom sa dugo ng anak ng tao, referring to himself, ay may buhay na walang hanggan. Ang hindi kumain ng laman at dugo ko, walang eternal life. Nako, ang daming natisod, nag-alisan. Ano ba yan? Tinuturan tayo ng cannibalism. At lumingon si Jesus sa mga apostles niya, sa mga disciples, pati ba kayo aalis na rin? At na-imagine ko doon, parang sila Peter ay parang gustong madala doon sa karamihang umalis eh. Kaya sinabihan ni Jesus na, pati ba kayo aalis na rin? Nahimasmasal sila Peter. Lord, nasa iyong eternal life, nasa iyong buhay. Kanino kami susunod? See? Yung panahon na yun, marami na rin eh. Na nagbabackslide. At hanggang ngayon, diba sa Hebrews, sinabi yan na do not forsake the assembly. Do not forsake the gathering during worship day. Huwag mong pababayaan ng pagtitipon. Gaya ng ginagawa ng iba. Nung panahon ng mga apostles pala, may mga lukewarm na tatalaga na pabaya sa pagtipon. Alam nyo ang kagandahan ng gathering na ganito? Ito ay isang prueba that we really love Jesus. We really love Jesus. Hindi naman tayo naliligtas dahil sa lagi kang present tuwing Sunday. Hindi yan nagdadala ng salvation eh. Ang nagbibigay salvation yung pananampalataya natin kay Jesus. At pag tayo nanampalataya, ang tunay na mananampalataya, nagbubunga.
Kaya sabi ko, yung sanga na pinutol, inihagis na sa apoy, kung yan ay referring sa test, fire of tests and trials, yung mga dumaan sa apoy, mapapagpag yung apoy. Buhay pa rin. Yung sanga, pag nasunog sa apoy, pwede mo bang idugtong uli yan sa puno ng ubas? Hindi mo na may dudugtong yan. Bakit? Abo na. Abo. Naintindihan mo ba yung John chapter 15? Abo yan pag tinapos sa apoy. At yun ay fire of eternal judgment. Hindi fire ng tests and trials. Read the context. Read the context. Ang inahan ng Panginoon, yung bunga. Christ-likeness. The fruit of the Spirit. Life living in holiness. Yan yung bunga. Proof that we are really saved. Hindi tayo nagpapakabait to be saved. Hindi ganon. Parang faith plus good works, hindi ganon. Kundi, we are already saved. At ang mga taong saved already will live a holy life. Nakikinig po ba tayo? Pag hindi ka nakitaan ng Panginoon ng holy living, hindi ka talaga anak ng Diyos. Fake. Hindi totoo. Mukha ka lang Kristiyano, pero hindi totoo. Parang 1,000 pesos. Mukhang totoo, pero pag kinilatis mo at sanay ka sa pagtingin sa totoong 1,000 pesos, ang dali mong malaman, ma-discern, kung fake yung 1,000 pesos, kahit hindi mo na itapat sa mga, ang tawag dito, ultraviolet light o kung ano man, kapa mo lang, alam mo na. Kaya para malaman yung, yung mga tinitrain na mga teller sa bangko, tinuturo sa kanila, ano yung totoong 1,000 pesos bill. Ano yung totoo? Dahil pagka nakilatis na at alam na nila kung ano yung totoo, saka sasabihin, ito naman yung fake. Ayaw kumintab, ayaw gumalaw yung kumikintab. Tapos pag itinapat mo sa anong light yung ultraviolet light, labas yung ebidensya na fake. Pero pag na-train ka to discern what is true at what is fake, kahit wala ng mga tapat-tapat pa sa ilaw, alam mo na kagad, sa kapa mo pa lang. Kapag ikaw ay sanay sa paglakad sa Espiritu, madidiscern mo, lalalim ang spiritual discern mo, madidiscern mo sa isang tao kung siya'y totoong ipinanganak sa kaharian ng Diyos o siya ay wolf in sheep clothing. Madidiscern mo yung mga nangangaral ng fake news. Madidiscern mo kung ang isang tao ay demon possessed, demon oppressed, demon deceived. Madidiscern mo kung isang tao ay self-centered. Madidiscern mo kung ang isang tao ay may kakaibang espiritu. Lalalim ang spiritual discernment mo kasi you are living a holy life. Kapag ka merong karumihan, konti karumihan, didikit sa iyo, alam mo na kaagad, very sensitive ka because you are holy. Nakikinig po ba tayo? So walking in the Spirit is living a holy life. Yan yung number 4. At gusto ko sabihin sa inyo, papalala ko sa inyo, ituro ko na sa inyo ito naman nakaraang taon. Dalawang klase ang holiness na ginawa sa atin ng Diyos. Dalawang klase. Ang isa, yung the moment na ikaw ay sumampalataya, lumapit kay Jesus, at tinanggap mo siya to become your Lord, your God, and your Savior, immediately tatanggapin ka ng Diyos, lilinisin ka ng dugo ni Jesus, at ikaw consider, bibilang ka ng Diyos bilang banal na anak ng Diyos. Saint of God. Sa Roman Catholic Church, ang saint, yung mga namatay. Sa Bible, ang mga saints, yung mga living believers, yung mga buhay pa.
na nabubuhay sa kabana. Kaya tawag sa mga disciples, saints eh. No? Di ba Saint Mark? Di ba Saint Nick? Di ba Santa Cielo? Ako'y nalilito na ako'y bata pa. Sa lahat ng Santa, bakit si Santa Claus ang lalaki? Kakakonfess talaga itong tinuro sa atin. Sa lahat ng Santa, si Santa Claus ang may bigote at balbas. We are saints of God. We are holy people of God. Bakit? Hindi tayo perfect, but still, sa mata ng Diyos, we are His holy people. Bakit? Kasi, nung tayo ay sumama sa Kanya, tayo binilang ng Diyos na pag-aari niya at mga banal. Banal. Ang tawag diyan ay positional holiness. No? It is imparted holiness. Sumama ka sa Diyos and God is holy, mahahawa ka sa Kanyang holiness. Kaya sabi ko nga sa inyo, ang pulpit nito, hindi pwedeng paggamit sa mga politisyan kapag sila magkakaroon ng meeting sa labas, ang microphone, lahat yan, gamit na yan. Why? Kasi yan ay holy things of God. Maging ang mga silyang yan, hindi pwedeng iparenta yan. Holy yan. Sa tabernacle, lahat ng furnitures, tabernacle of Moses, lahat ng furnitures were holy, sanctified. Pag sinabing holy, ibinukod, inihiwalay ka sa sanlibutan to be used for the glory of God. Kaya lahat ng furnitures sa tabernacle were holy, consecrated, sanctified, banal. Pati yung pako na pambaon sa tent, banal. Diba, kinuwento ko na sa inyo, yung isang dating elder namin noon, sa dating church namin, hindi hiram yung microphone stand. Munti ko lang pahiram eh. Sabi ko, ay sige, saan ba gagamitin? Sa aming school, may graduation. Sa graduation namin gagamitin. Naku, Brad, kako, pasensya ka na. Hindi namin pinahihiram ang anumang gamit sa church sa secular na gawain. Except kung ito'y related sa pagsamba sa Diyos. Umalis, malungkot. Mukhang na-open yata sa akin. No? Hindi yata niya naintindihan. Ganon din tayo. Tayo'y marurumi. Pero nung napapunta tayo sa Diyos, we became holy people of God. Kasi ang kabanalan ng Diyos nakakahawa. Nakakahawa. Kaya ano sabi ni Paul sa mga babaeng mananampalataya? Kung ang mga babae, mananampalataya, mga kapatid ng babae, mga banal yan. Kung may asawa silang sa libutan, huwag nilang hihiwalayan. Kasi kinoconsider ng Diyos, pati yan, mga yan, ay holy, sanctified by the Lord. Bakit? Because you are one flesh. Yung tao na yon, kaugpong ka, mag-asawa kayo, ikaw yung naging mananampalataya, siya hindi pa, on the way pa lang. But, kinoconsider ng Diyos na kayong dalawa ay holy people of God because you are one flesh. Sinabi yan ni Paul. Kasi nakakahawa yung holiness of God. Tandaan nyo, nung sumakay si Jesus sa boat ni Peter, pinahiram ni Peter yung boat. Ba't pwede mahiram, magpipreach lang ako, gagawin ko pulpit yung bangka mo. Sige po, sige. Pwedeng iusod-usod mo para hindi ako masiksik ng mga tao. Sige, sunod lang siya. Then after siya mangaral, binlas niya si Peter, ihulog mo yung lambat mo sa pati niya. Naku, umaga pa lang, maghapon, matumal, walang mga isda dito. Ihulog mo. Okay, sige, sinabi mo ipoprove ko sa'yo. Parang ganon. Nung inuhulog niya, naku, nagkanda punit. At naranasan ni Peter ang presence ng Diyos kay Jesus.
at nadama niya ang holiness of God in Christ. At sabi ni Peter, lumayo ka sa akin. Ako'y isang makasalanan. See? Kasi ang Holy God, the Lord Jesus Christ, nakatungtong sa boat ni Peter. Kaya na-experience si Peter yung holiness of God kay Jesus. Tandaan niyo si Moses, nakita niya ang presence of God sa burning bush. Nagsalita ang Diyos sa kanya, di ba? Yung encounter niya with God sa isang maliit na pulong kahoy nagliliyab. Sabi ng Diyos, hubarin mo ang iyong pangyapak. Remove your sandals. Sapagkat ang bundok na tinutungtungan mo is holy. Kailan naging holy yung Mount Sinai? Bakit bigla naging holy? Because the presence of God was there. Nakikinig po ba tayo? This place is holy house of God. Kaya nga merong malaking rebellion na naganap noong unang panahon sa church na ito noon eh. Nawala lahat ng musicians. Sabay-sabay. May mga DMA ako. At ang isa sa mga DMA ko doon, nagbisikleta sa pulpit. Anak pa naman ng isa sa mga officers ng church. Nagbisikleta dito sa pulpit. Karapat-dapat bang i-DA yun o hindi? Yung isa naman, mainit ang ulo, pinukpok yung mixer. Pinukpok yung mixer. DA ko. Karapat-dapat DA. Yung mixer na yan, kahit luma na, holy yan. Itong microphone na ito, kahit luma na ito, to tell you the truth, ang kamay ko po mahina ang panghawak. Why? Itong thumb kong ito, almost 1 month na mahigit, hindi ko pa maitiklop. Nagkabit ako ng gas na strain. Nagkaroon akong trigger finger. Kaya, pero at least nagagalaw. Kaya hirap akong humawak. Itong kanan, nagkasugat ako dito, then nung humilom, nalamigan, nagkaroon ng malaking buol. Parang kamay ng karatista. Ngayon, at least gumagaling na. Kaya medyo hirap akong humawak. Kaya ako nga, sabi ko, pagtyagaan ko ito, nasira na kasi yung aking lapel mic. No, hindi pa nakakabili. So, kaya nalaglag. At mapapayo ko mga kapatid, sana wala din isa sa inyo ang malaglag sa presence ng Panginoon. Kaya doon sa Mount Sinai, hinubad ni Moses ang sandals. That mountain became holy mountain of God. Bakit? Kasi nandun ang presence ng Diyos. Lahat dito, holy. Kasi nandito ang presence ng Diyos. At ang pinakamaganda, 1 Corinthians chapter 3 verse 16, 1 Corinthians chapter 6 verse 19, anong sabi doon? Anong sabi? Our body is now the house, the temple of the Holy Spirit. Ano ngayon? Ano nangyari sa atin? We are now the holy people of God because God is dwelling in our body. Nananahan sa atin. Parang walang masaya. Parang malungkot pa rin kayo. Abay ako yun na na-discover ko yan. Gusto ko magsisigaw eh. Bakit? Imagine the creator of the universe is now dwelling in me. Dwelling in me. Kahit saan ako pumunta, kahit anong gawin ko, kasama ko ang Diyos. The Holy Spirit is dwelling in me.
Ang kamay nito is the hand of the Holy Spirit. Ang katawan nito is the house of the Holy Spirit. Ang paa nito, every time I walk with the Holy Spirit. Kaya I chose to live a holy life because I am walking with God. And walking with God is walking in the Spirit. Ang dami pong talata rito. Sa susunod na lang natin pag-aaralan. Amen. Let's stand in the presence of God. We are holy people of God. At to close this message, babasa lang ako ng isang talata about holiness. No? So, holiness is positional. Pangalawang, holiness is progressive. Ano yung progressive? Yung positional, ang Diyos ang nagbigay sa atin ng holiness. Wala tayong ginawa. Posisyon natin yun. Yung progressive holiness, ito yung ipamumuhay natin si Kristo. Every time we walk in the Spirit, we are progressively grow in holiness. Nakikinig po ba tayo? Kaya ang holiness, bilang hakbang sa ating pananampalataya, ang holiness na pinamumuhay natin ay proof that we are children of God. Positional holiness, progressive holiness. At ang sabi, make every effort to live in peace with everyone and be holy. Without holiness, no one will see the Lord. Tayo po lahat ito mayo. Palakpakan natin, Panginoon. Everybody shout, Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Panginoon, yung mga nasa live stream, if you want to receive the Lord Jesus Christ, kung kayo nananampalataya sa Kanya at gusto nyo magkaroon ng assurance of salvation, I believe in the assurance of salvation that once we believe in the Lord Jesus Christ, we'll be saved. Pero kailangan natin ipamuhay ang paglakad sa Espiritu. Gusto mo maligtas? Pray this prayer with me, kaibigan. Tas mong iyong kamay sa Panginoon at sabihin mo, kausapin mo ang Panginoong Hesus, sabihin mo, Panginoong Hesus Kristo, sumasampalataya po ako sa iyo na ikaw ay Diyos na nagkatawang tao para bayaran ang aking mga kasalanan upang ako na sumampalataya sa iyo ay huwag na mapahamak sa lake of fire, kundi magkaroon ako ng buhay na walang hanggan. Kasama ka magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sa araw na ito, sinusuko ko ang aking buhay sa iyo. Pumasok ka sa aking puso. Simula ngayon, ikaw na ang Diyos ng aking buhay. Simula ngayon, ikaw na ang aking Panginoon. Simula ngayon, ikaw na ang aking tanging tagapagligtas. Linisin mo po ako sa lahat ng aking karumihan. Hugasan mo ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Salamat po sa banal na Espiritu na siyang binagkaloob mo rin sa akin upang manirahan sa aking katauhan. Salamat po, Panginoon. I will love you, Lord. I will serve you faithfully forever and ever. Sunog na ang tulay pabalik sa dating buhay. Marami po salamat. In Jesus' name, be all the glory. Amen and amen. Palakpakan natin, Panginoon. Ikaw ang aking buhay at pag-asang tunay.
Sa bisig mo, Panginoon, ako ay himlay. Tamis ng iyong pag-ibig, oh, nadarama ay langit. Sa piling mo, Panginoon, kailanman di ko pagpapalit. For the last time. Oh, ikaw ang aking buhay at pag-asang tunay. Oh, sa bisig mo, Panginoon, ako ay himlay. Oh, tamis ng iyong pag-ibig, nadaramay langit. Sa piling mo, Panginoon, kailanman di ko magpapalit. Sa piling mo, Panginoon, kailanman di ko magpapalit. Di ko magpapalit. Everybody shout hallelujah! Lord, maraming po salamat. Pagpalain mo mga kapatid sa pagsama ng paghiwa-hiwalay. Bless them, Lord, with all the blessings of your kingdom. May the grace of Jesus and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' name, lahat po'y magsabi na amen. 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 God bless you all. Hallelujah. This is my desire. To honor you, Lord, With all my heart, I worship you. All I have within me is to give you praise. All that I adore is in you.